ka? Gagawin mo? Ngayon mo na gagawin? Oo! Ngayon ko na gagawin! Meron akong paulit-ulit na panaginip kung saan kinakatay ako ng buhay, no? Parang baka. Oo, naramdaman ko yung balat ko, pero hindi na iba pang mga bagay pa. Sa panaginip ko, bangungot, kasi para sa akin, wala namang pinagkakaiba yung dalawa. Kinakausap ako ng isang binatang matagor. Gusto ko isipin na isa siyang mabait na batang lalaki. At kahit gaano niya lakas ihato yung itak sa katawan ko, hindi natatalamsik ka ng dugo yung puti niyang damit. Para siyang seminarista. Nakangiti niya sa akin habang binubuksan niya yung isang ko. Na para lang siya nagbubukas ng polo. Naramdaman ko yung mga kamay niya nakahawak sa mga pigi ko. Pero, hindi na matakot ako. Nakakalma lang ako. Kasi para lang siya humihipo ng tela, hindi niya mga laman. Kinuwento niya sa akin yung mga bagay na alam ko na. Tapos sa nanay ko, sa tatay ko, habang pinapanood ko sila nagtatalik, yung kapitbahay namin. Tungkol sa kapatid ng kapitbahay namin na madalas akong tawagin sa kanila para maglaro. Maganda rin mga maliliit na detalye tulad ng lima pa niyang kabarkada, ng tatuhin sa kaliwa niyang braso, ng laway sa leeg ko. Nagtataka ang binatang matador kung bakit wala siyang makita sa mga mata ko. Kung bakit di ko ikinalulungkot yung mga bagay na iyon. Kung bakit hindi ko itinumumundian yung mga nangyayari sa akin. Kung bakit sandaling kukunin na niya yung puso ko. Hindi man lang niya itong nararamdaman tumibok. Sabi ko sa kanya, hindi mo bigat ang mga bagay na ito. Gigising ako tuwing dudukwang ang binatang matador para halikan ako. Sa unang dampi ng kanyang mga labi, magkakawag ako. Kasi para ako nagigising sa loob ng isang kabahan at hindi ako makahinga. Sabi ng nanay ko, lahat tayo, nasukay ang isa nating paa sa paraan na parangal sa paalaala. Hihinga ako ng malalim at mararamdaman ko nakatangan ako ng mahigpit sa kumot ko. Saka ako kapain kung naroon pa nga ba yung puso ko. At walang palya, naroon pa nga. Pero kailanman di ko naramdaman ko tumibok isang beses man lang. Sabi ng binatang matador, kailangan natin kausapin ng bawat katawan natin, bawat bahagi ng katawan natin. Unasayin natin gaya ng isang kaibigan. Pero, ang napansin ko lang, ayan siyang ko. Kasi, doon ko lang maalala bigla na kung kailangan pa nga ba yung refrigerator namin o kung kumain na nga ba yung kapatid ko. Pagbangon ko, doon ko lang maaalala na umuwi na pala siya ng Tarlac kasi wala na siyang pasok. Alas 11 na ng gabi, may magising ako. Ayun, alas 11 na ng magising ako. Parang walang pinapanood yung sarili kong gumalaw. Papasok sa banyo, papasok sa shower. Binibilang ko isa-isa kung ano bang parte ng katawan ko natitira. Kung ano hindi pa nagagalaw, kung hindi pa nagbubuka, kung hindi pa napapasukan. Habang naliligo ko, paglagas nila sa mga tubig, maririnig kong sumigaw yung bakla dun sa park. Ate, ingat kay Tita Aida. Bigla naman sasabad yung nanay. Sa oras na ipanganak ka, ang isa nating paa ay nasa hukay na. At naroon ang binatang matador. Sabihin niya sa akin, hahalikan ko ang paa mo na parang niya ako dinala ng pasalubong. At tigasan ako. Yes. Magpapatuyo ako sa may bintana. Kasi din ang sigarilyo. Kasi hindi ako sanay na nagpupunas eh. Parang pag ginawa ko yun, parang wala lang. Parang, bakit bumabalik lang din yung dumi? Matapos sa isang oras, tapos na ako magbihis. Niyaya na naman ako mga kumag kasi meron daw bagong bukas na lugar. Tago. Bahay lang siya, pero may live show. Nintay ko mga kumag sa isang karinderya. Kumain lang ako ng bulalo, kung kainit. Nakakilala ko na yung may-ari ng karinderya. Tuwing Biyernes, sa hamong nakasuot siya ng puting bestida na may pagkapula-pulang batik. Isang beses, nakakausap kami nung wala siya masyadong costume. Nalaman ko na teacher pala siya dati ng kolehiyo.
minsan, tinanong ko siya, anong ginagawa niyo dati? Natawa siya sa akin at sinagot niya ako, tuturo daw siya ng art, painting daw. Nawakan niya ako sa pisngi ko. Sabi niya, nalala ko siya yung painting video with you. Ano ang itsura nun? Maganda ba yun? Si Juan Luna ba nag-paint nun? Kasi siya namang kilala kong painter eh. Sabi niya, madilim yung painting. Hindi siya maganda. Isipin mo, sa gitna, nakaupo ang Santo Papa ng Roma. Sa likod niya, dalawang katawan ng baka nakasabit na parang mapakpak. Sabi ko sa kanya, mas gusto naman doon. Hindi ko nagalit yung simbahan. Sabi niya, hindi pinapansin ng mga ng simbahan, mga malalaking bagay. Pinapansin na nila yung mga maliliit na bagay. Tingin mo, bakit mo ginagawa yung ginagawa mo ngayon? Hindi ko siya maintindihan. Hindi ko na siya kinuusap pagkatapos ko. Para kasing baliw magsalita eh. Hindi pa na siya katulad ng nanay ko. Pasado alauna na nung dumating yung mga kuma. Dumiretso na kami dun sa lugar na may live show. Pagdating namin, may 4 na lalaki nagyayarate sa entablado na para mga hayop. At yung di ko mararamdaman ko dito, sabi ko kasama ko lalaki. Pero sabi ko sa kanya, pare, mag-trip yan. Yun ang gusto ko. Doon ko gusto sumali. Mamaya sa dark room, paparorin ko sa sarili ko, chinuchupa. Isang gabi, bumalik ako dun sa parlor. Tinanong ako ng bakla doon. Ano ang gupit natin ngayon? Pero hindi ko siya napansin, hindi ko siya nasagot kasi kita ako sa TV. Pinasok ng NBI yung live show na pinuntahan ko. Pinadapa ng lahat ng mga naroon. Tapos, meron nga sila isang nakunan eh. Isang lalaking sinubukan tumakas ng mga brick. Pinadapa ng lahat ng naroon, hinuli yung may-ari. Para silang, tapos pinadiretso na sila sa presinto. Nakapila sila ng mga hayop na, parang mga hayop na kakatayo. Pinanood sila isa-isang nagsisita-kita ng mga mukha. Kakawak sa mga, sana nila di naman nila kilala. Tumayo ako. Tukbo ako papalayo. Naroon kasi ako sa bahay ng may live show. Pero hindi nila ako nahuli. Tumapa ako sa dilim. Hanap ako ng pinto. Bigla ko naalala yung pantalong ko, brief ko nasa paa ko pa pala. Pumasok ako sa pintuan. Bumaba ako sa hagdan. Bigla ako nalaglag. Basement pala yung nalaglag ako. Hindi pa ako, inisip ko. Buti nang mabalian kaysa ng bagkat. Mga pa ako na nangapasi. Hanap ako ng koridor. Masok ako sa loob. Siniksik ko yung sarili ko sa loob. Tumurong ako ng umurong. At sa nabangga ako. Binata. Matador. Bigla ko naalala yung pantalawa na sa brief ko pala. Naasin mo na to. Iyakap niya ako. Magulgol ako ng iyak. Ang tinatawag ko pangalan ng nanay ko. Nagising na talaga ako isang Bernes. Diretso ako dun sa karinderya sa parehong karinderya sa Palagino. May nakasalubong akong isang pulis na masasampa. Pero parang naalala ko agad yung itsura. Kasi nagulat ako. Kasi di ba ganun nga naman ang magulat? Sa oras na makita mo mukha ng isang tao, hindi mo siya makakalimutan. Hindi mo makakalimutan yung mukha ng mga tao mas malalakas eh. Yung binatang matado. Tatay mo at yung kapitbahay mo. Yung limang barkada mo, yung kapatid ng kapitbahay mo. Pinibalot ng pulis yung pagkain niya. At nung ako naman yung tinanong na may-ari ko nung gusto ko, nabakan ko lang yung kamay niya. Tiyak ulit ako. Mga ganon, hindi pa ako naimasmasan. Kumari akong pinanganak ako muli, tumakbo. Tama. Yun nga ang una kong ginawa. Pinwari ako ipinganak muli. Ito lang akong ginawa kundi tumakbo. Yeah!